kasama si Ma'am Rosel Alonas. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kamaiso, mga kababayan ng Pilipino. Nagsasabi ako sa inyo ngayon na hindi si Tatay Digong ang naunang dinala sa ibang bansa at binigyan ng warrant of arrest ng ating Pangulong Marcos ngayon. Kami, nandito ang papel. May 4 na Pilipino, puro OFW. Pinailan kami na hindi namin alam kung totoo na Interpol Red Notice. Wow! Ito nangyari totoo November 21, 2024. Para saan pa yung... Dumating ang mga tao ng Tore sa office ng prosecutor Makati. Hinuhuli ako. 7 kalalakihan na wala, hindi naka-uniform. Sabi nila meron akong red notice at kailangan akong ipadala sa Hague or sa UAE. Kaya ngayon, lumabas lang ako sa inyo para sabihin na kaya nilang gawin kahit kanino sa inyo, sa akin, sa pamilya ninyong OFW na maglagay ng red notice na yan. Hindi natin alam kung ito ay totoo o ano man. Ang sinasabi ko dito, kinuha nila ako, dinala sa krame sa opisina ni Tore. 7 araw nandun ako sa kanyang opisina, naghihintay ng kasagutan bakit ako nandoon. Humingi na ako ng tulong ko kani-kanino. Dumating ang 2 pao na lawyers at sinabi, hindi ka dapat nandyan dahil ang Interpol Red Notice ay hindi warrant of arrest na katanggap-tanggap sa ating saligang batas. Diba? Kaya mga kababayan, huwag kayong magtahan na si Tatay. Akala ninyo si Tatay lang ang kaya nilang gawin ng ganyan. Hindi. Marami na kaming sinampol. Kayong mga kapulisan, baka hindi nyo alam. Ang pagdurusa ng mga kababayan nating pinagbibintangan na tulad ni Tatay Digong. Si Tatay Digong na dati, former ating president, paano nadala nga doon? Paano pa tayo, ikaw, ako, ang ating mga anak at ating mga magulang na wala tayong kalaban-laban, walang pambayad ng abogado. Ikukulong lang tayo basta-basta. Hindi ako kayo dito para maging sikat. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang Interpol Red Notice na photocopy ay kaya nilang ilabas at sabihin, ikaw, halika rito. Ikukulong kita rito, ipapadala kita ng Hague, ipapadala kita ng Dubai, nang wala sa ating saligang batas. Manot pat meron tayong saligang batas. Para sila tayo ng kapupad. Sino ba sila? Sino ay mga pulis na yan? Sila ay implemento lang ng batas. Hindi sila batas. Si Marcos pa ang batas. Sino ang batas? Dahil panindigan nyo yan. Huwag tayong umalas dito na hindi natin nasasabi ang ating mga damdamin, ang ating saloobin. Dahil kahit ang mga pulis na kasama ko doon, nagngingit-ngit ang kalooban. Ngunit sa dahil lang sila ay mga mapapabangkang, wala silang magawa. Sa kamay nito mga lupong na walang katusukang mga general. At sino ang isa na yun? Ang hindi mga namumulat, mamulat kayo ngayon. Ito ang katotohanan. Ito ang nangyayari sa panahon ni Marcos. Huwag kayong pumayag. Huwag tayong pumayag. Diktador! Panindigan tayo sa ating konstitusyon. Hindi po pwede sila maging batas. Lahat tayo dapat sumunod doon. Dahil ginawa ang konstitusyon para sa Pilipino, para sa Pilipinas. Hindi po pwede kung gusto nila dadalhin ng elektoral. Hinuli nila ako ng walang basa-basa ng aking karapatan. Ng walang human rights. Sabi ko, nasaan ang aking due process? Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niya. Hindi ko alam kanino nanggaling yan. Walang sabi-sabi. Itong araw na nandun ako. Para akong kawawa. Nakahiga ako sa sahig. Ganyan ang gagawin nila sa inyo pag nagkaroon kayo ng ganito. Nang hindi nyo alam. Nang dahil lang sa gusto nila kayo huli.
ko para kay tatay. Masakit yung daliri ko para sa ito na. Sa nagbigay ng sticker ko, salamat. Sinulat ko ito katang to noong 2016 pagpanalo ang kani tatay. At hindi ko inasahan na kakantahin ko dito sa harap ng mga tao na ganito po ang kalagayan ni tatay. Isang pasasalamat para sa kanya. Pa-effects mo yan mga pare. Kaibigan, kababayan, kamusta ang bayan ko? Sinilangan. Siya'y bumangon, pag-likes ng mga cellphones, ng dahan-dahan. Mula pagkalog mo dahil sa mga kagaguhan. Ang dami mong minamantrato ng mga adik na nasa kanto. Ngayon nasaan ang mga abusado? Nandun sa kulungan ng iba'y sa misteryo. Salamat sa'yo! Salamat sa'yo, Tatay Digong! Inayos mo ang bayan. Pinalawak mo ang kaligtaan. Patungo sa kinabukasan. Salamat sa'yo! Salamat sa'yo, Tatay Digong! Kapataan ulit na buhayan. Ngayon ang dami na naman. Ikot na kamakbuhan. Ipauli na ang among tatay. Uli na tayo. Isig kami sa kang buhay na bayani. Mabuhay si Tatay Digong! Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-charge na kayo. Okay, thank you very much. Ako babalik mamaya. Okay, tawag yung partner natin. Thank you, thank you. Mula sa Sarangani, palakpakan po natin muli. Before Si that, Tatay Digong! pasalamatan ko yung OFW sa pag-invite sa akin. Headed by the President at the Jaya Sendo. Mabuhay ang OFW! Mabuhay tayong lahat ng Pilipino! God bless! Stay po tayo, walang gulo ha. Kasi pag nagkagulo, talo tayo. Ha? Pag mag-declare ng martial law, walang eleksyon. Utang ina ninyo. Okay, palakpakan po ulit natin.